Inabangan ni Tanya si Miguel sa pintuan ng kwarto nito. Napamewang siyat nakasimangot. Seryoso naman ang mukha ng binata. Mag-usap nga tayo. Matigas ang boses na sabi niya. Tungkol saan? Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na pwede kang tumanggap ng bisita rito? Pinsan na kaibigan mo si Grace at I don't care. Hindi ko siya kaibigan. Putol niya. Hoy lalaki, para sabihin ko sa'yo, wala kang karapatang umaktong may-ari ng bahay dito. Sampid ka lang dito, naintindihan mo? Nagpanting ang tenga ni Miguel sa narinig. Hindi ko naman inaangkin ang bahay niyo ah. Kunwari ka pa? Namumula na si Tanya sa galit. Ang sabihin mo, nag-aambisyon kang maging anak-anakan ng daddy ko. Oportunista? Wala salitang tumalikod si Miguel upang hindi na humaba pang usapan. Subalit pinigilan ito ng dalaga sa braso. Hindi pa tayo tapos, aniya. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon na wag mo sasabihin kahit kanino na palabas lamang ang pagiging mag-boyfriend natin sa reunion party namin? Bakit mo sinabi kay Grace? Dahil kinikilabutan ako sa palabas na yun, napika ng sabi nito. Kinakahiya kong malaman ng mga tao na may girlfriend akong katulad mo. Kahit sa panaginip, hindi kita pinangarap. Kahit sa palabas, ayoko sa'yo. Naintindihan mo? Maghanap ka ng taong magtsatsaga sa ugali mo. Ang hirap mong pakisamahan. Pagkasabi nun ay tuloy-tuloy itong pumasok sa kwarto at padabog na sinara ang pinto. Para namang sinampal si Tanya sa narinig. Patakbo niyang tinungong kwarto at naghihikbi doon. Subalit hindi lang siyang nasaktan kung hindi si Miguel din. Siguro kapag nalaman mong tunay kong pagkatao, mag-iibang tingin mo sa akin, sabi nito sa sarili. Pero ayokong mahalin mo ko dahil mayaman ako. Sana'y mahalin mo ko kahit maging ano pa ako. Ang sumunod na mga araw ay saksi sa malamig na pakikitungo ni na Miguel at Tanya sa isa't isa. Halos hindi na nagkikibuan ng dalawa, isang bagay na hindi nalingid kay Mr. Montelibano. Masyadong masakit magsalita ang anak niya, Mr. Montelibano. Paliwanag ni Miguel nang kumprontahin siya ng lalaki. Inimbita siya nito sa isang restaurant pagkatapos ng appointment nito para makapag-usap sila ng masinsinan. Pagpasensyahan mo na lamang siya, iho. Mahinang sabi nito. Walang dapat sisihin sa pagiging ganun niya kung hindi kami. She's our only child. Kaya lahat ng layaw niya pinagbigyan namin. Hindi ko lang alam kung hanggang saan naabot ang pasensya ko, Mr. Montelibano. Stop calling me Mr. Montelibano, nakangiting sabi nito. You can call me Dad, Papa or Tito, kung saan ka komportable. Napangiti si Miguel. Dad? My pleasure, iho. Marami siyang maliligaw, yun ang nais patunayan ni Tanya kay Miguel. Isang gabi walang alinlangang pumayag siyang maipag-date. Kay Alvin, isa sa mga maliligaw niyang intern din. Nagpasundo pa siya sa bahay upang ipamata ito sa binata. Maya, ipaghanda mo ng maiinom si Alvin. Malakas ang boses na sabi niya, nais na marinig yun ni Miguel. Mabilis na tumungo sa kusina si Maya. Nasa dining table si Miguel at pinipilit libangin ang sarili sa paglalaro ng baraha. Maya, kilala mo ba yung Alvin? Mahinang tanong nito na narinig ang utos ng dalaga. Tumatawag dito palagi pero ngayon ko lang nakita. Tugon ni Maya. Gwapo ba? Mas gwapo ka ron. Tumayo si Miguel at sinadyang dumaan sa sala para makita si Tanya at Alvin. Halatang nakakapagpalagayan na ng loob ang mga to. Walang kibong pumanhik siya sa hagdan ng kaswal na kilos. Palihim na nakasunod ang mga mata ng dalaga dito. Pagkaraan ng ilang sandali na pumanhik na si Tanya para magbihis. Paglabas niya nakita niya nakasandal si Miguel sa tabi ng kanyang silid. Hindi ka pa nagpapaalam kay Daddy, Tanya? Timbag ang nasabi nito. Pakiulit nga, tama bang narinig ko? Daddy? Natawa siya. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang tawaging Daddy ang ama ko? Hindi ka aalis, Tanya. Mariing sabi nito. Sino ka ba para pigilan ako? Bilin sa akin ng ama mo na huwag kang papayagang makipag-date kung hindi ko kilalang lalaki. Bakit? May kakilala ka ba sa mga manliligaw ko? Nanunuya niyang tanong. At saka hindi na ako bata para magpaalam, lalo na sa'yo. Excuse me. Pairap niya itong nilampasan, nagngingit-ngit sa galit na sinundan na lamang ng tingin ni Miguel ang dalaga. Nagbihis siya kaagad. Nang makalis sa mga ito'y dali-dali siyang sumakay ng kotse at sinundan ang dalawa. Ihatid mo na ako kina Kati, Alvin, sabi ni Tanya nang nasa kotse na siya ng maliligaw. Anong gagawin natin doon? Takang tanong nito.
Basta't ihatid mo ko kina Kati. Date natin to, Tanya. Ayoko makipag-date sa'yo, Alvin. Palabas ko lamang yun. Come on, Tanya. Kung ayaw mo akong ihatid kina Kati, bababa na ako dito. Ipinarada ni Alvin sa isang bakanting parking lot ang sasakyan. What's the problem? Wala. Napabuntong hininga siya ng malalim at saka tinignan na lalaki. I'm sorry, Alvin. Ginamit lang kita dahil gusto kong pasakitan si Mig. Ang driver nyo? Ang ampon ng daddy, pagwawasto niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya naapektuhan. He doesn't care for me. Napailing ito. So this is all a big joke? I'm sorry. Binuksan niya ang pinto na kotse tumakbang bababa. Magta-taxi na lang ako para hindi ka na maabala. No, Tanya, I'll bring you home. Huwag na, Alvin, thanks anyway. Tumayo siya sa tabi ng kalsada upang magabang ng taxi. Iiling-iling na pinasibad ni Alvin ang kotse. Siya namang pagdating ni Miguel, tinigil itong kotse sa harap ng dalaga. O sakay na, matigas ang tinig na sabi nito. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong niya. Basta't sumakay ka na. Sinusundan mo ako, no? Sasakay ka ba o iwanan kita dito? Umakma itong patatakbuhin ng kotse. Sasakay na! Pigil niya, binuksan niyang likurang pinto ng sasakyan. Ginawa mo na naman akong driver. Napapailing na sabi nito na makaupo siya sa backseat. Ba't mo ako sinusundan, ha? Usisa niya. Ako mananagot kay daddy kapag may nangyaring masama sa'yo. Paliwanag nito. Natawa na naman si Tanya. Mangilabot ka nga sa tawag mo kay daddy. Hindi bagay, nagmumukha ka lang trying hard. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. O ano, binastos ka na naman ng kadate mo? Kung kani-kanino ka kasi sumasama, hindi siya kumibo. Napangiti si Miguel. Kailan ka kaya magkakaroon ng matinong manliligaw? Kawawa ka naman. Nagpuputok ang butsi ni Tanya nang makarating sa bahay. Panayang dabog nito habang pumapanhik ng hagdan. Ngingiti-ngiting nakasunod lamang si Miguel dito. Nang makapasok sa kwarto, pinatugtog ng malakas ang binatang radyo. Sinadya niya yun upang lalong inisin ng dalagang pikon. Hinubad niyang suot na kamisita at pantalon upang maligo. Saktong yun narinig niyang malakas na pagkatok ni Tanya sa pintotang nakakatulig nitong sigaw. Ano ka ba? Bulyaw ng dalaga. Ang lakas ng radyo. Hindi ako makakatulog niyan. Hindi na ito nakatiis at walang paalam na binuksan ng pinto. Natigilan to nang makitang nakabrief lamang siya. Nakita na naman itong hinahanga ang katawan. Nang makabawi sa pagkabiglay, namumulang pisngi umiba ito ng tingin. Pwede bang pakinaan ng radyo? Mataray nitong sabi, kibit balikat na pinatay ni Miguel ang radyo. Walang pakialam kahit makita man itong kanyang katawan. Tumalikod siya habang napapangiti. Alam niyang nakasunod sa kanyang mga mata nito. Sa susunod, ayoko na makarinig ng malakas na radyo, ha? Nakapamewang na sabi nito. Akala mo kung sino kang amo, hindi mo naman pag-aari ang bahay nito. Kung ano-anong ginagawa mo. Tama na, Tanya. Nagtitimping saway ni Miguel matapos itapi ang tuwalya sa bewang niya. Kapag hindi ako nakapagpigil. Ano ha? Kapag hindi ka nakapagpigil, ano? Mabilis siyang nakalapit sa dalaga. Kinabig niya ito payakap at saka hinalikan ng mariin sa labi. Sa uni nagpupumiglas ito, pinagahampas siya nito sa dibdib. Kinagat ang kanyang labi subalit hindi niya ito pinakawalan. Hanggang sa unti-unti na itong magpaubaya. Hinigpitan niyang kapit sa katawan nito, lalo niyang diniinan ng kanyang mga halik. Maya-maya naramdaman niyang panghihinan ng katawan ni Tanya. Inihiga niya ito sa kama nang hindi pinapakawalan ng mga labi nito. Naglakbay ang kanyang mga kamay sa katawan nito. Waring siyang siya si Tanya. Pagkalipas ng ilang sandali, bigla itong nagmulat ng mga mata at saka lamang napagtantong malapit na silang makalimot. Tinulak siya ng dalagat nang makatayo sinampal siya nito. Bastos! Hindi siya nakahuma. Bastos ka! Isusumbo kita sa daddy ko! At humihikbing tumakbo ito palabas ng kwarto na iwan si Miguel na gulong-gulong isip. Hindi sinita ni Mr. Montalibano si Miguel kaya natiyak niya hindi nagsumbong si Tanya dito. Siguro natatakot din ng dalaga sa maaring ibunga nun, naisip niya. Nang sumunod namang araw ay naging abala na si Miguel sa kursong kinukuha, Business Administration Major in Management. Ayon na rin sa mungkahi ni Mr. Montalibano, yun din naman ang kursong gusto ng kanyang mga magulang para sa kanya pero tinalo siya ng hangaring saway ng mga to. Ngayon ay handa na siyang magpakatino para sa kanilang pamilya, para sa kinabukasan niya at para kay Tanya. Pwede ba akong tumulong? Tanong ni Tanya habang nakatayo sa pintuan ng kusina. Sandaling hindi nakakibo si Maya. Ang senyorita nitong hindi umaapak sa kusina kung hindi nila kakain. Heto at gustong tumulong sa pagluluto.
Oho, tugon nito. Kaya lang baka marumihan kayo. Okay lang yun, ganun naman talaga hindi ba? At saka gusto ko matuto magluto at gusto ko rin pag-aralan ng mga gawaing bahay. Ma'am, nilalagnat po ba kayo? Wala sa loob na tanong ni Maya. Napangiti lang si Tanya. Ano bang gagawin ko? Ma'am, eto, hiwain nyo ng repolyo. Pagkatapos, carrots, lahat yan hiwain nyo na. Magpapainit lang ako ng tubig. Tarantang tumungo sa kusina si Maya. Teka, paanong hiwang gagawin ko dito? Dumidilim ng paligid pero nasa gilid pa rin ng swimming pool si Miguel at tinatangpisaw ang paa sa kulay asul na tubig. Hindi niya makalimutan ang nangyari sa kanila ni Tanya. Sa unang pagkakataon ay umiibig na siya ng totoo. Subalit may katanugan kaya. Hi Pogi! Nakangiting bati ni Maya bago nilapag sa tabi niyang tray ng pagkain. O ayan, dinalhan kita ng merienda. Ang bait-bait mo talaga Maya. Nakangiting puri niya sa kainumpisang. Kainin ang dala nito. Ang sarap mo talagang magluto. Alam mo natutuwa ako sa papuri mo kaya lang hindi naman ako nagluto niyan eh. Sino? Hulaan mo. Si Belen? Hindi, si Tanya. Napangiti siya. Hindi naman siya marunong magluto. Hindi ba yun ang sabi mo sa akin nun? Uy, huwag mo ginaganyan si Ma'am Tanya ha. Nito, tinuruan ko na siya magluto. Aba, nagiba na yata ang ihip ng hangin. Siyempre, lumingali nga si Miguel, hinahagilap ng mga mata si Tanya. Nakita niya ito nakatayo sa may veranda, nakatanaw sa kanya. Napangiti na lang siya sa kanyang sarili. Naku Mig, may sumundo kay Ma'am Tanya. Ang gwapo, salubong ni Maya kay Miguel isang hapon. Saan daw sila pupunta? Tanong niya. Mukhang magde-date. Ang ganda-ganda pa nga ni Ma'am Tanya eh. Walang tugong pumanhik ng hagdan si Miguel. Pagkababay nakapambahay na siya, ipinasya niya sa sala na hintayin ng dalaga. Hating gabi na nang dumating ito. Kitang-kita niya mula sa bintana ng sala ng pagbuksan nito ng pinto ng isang lalaki na mukhang disente ngunit medyo may edad na. Pakanta-kanta pa ito nang pumasok sa sala. Anong oras na? Salubong niya rito. Ang laki-laki ng wall clock, hindi mo ba nakikita? Lihis na tugon nito. Saan ka galing? Stop questioning me. Sino ka ba? Pati ba naman sa matanda nakikipag-date ka? Ganyan ka na ba kadesperada? For your information, he's my uncle. Hindi ba sinabi ni dading ipapasyal ko si Tito Frankie? Saglit yung natigilan. Bakit? Nagsiselos ka? Hindi siya nakaimik. Nagsiselos ka, no? Hindi ang isang katulad mong magugustuhan ko. Sagot niya saka na tumalikod. Naiwang nakatunga nga si Tanya. Hindi ko alam kung nangiinis lang siya o talagang gano'n na ugali niya. Reklamo ni Tanya kay Cathy nang muli sila nitong magkausap sa ospital. Minsan nakakaipukon na talaga. Tumas ang sangkila ni Cathy nilaro-larong stethoscope na nakasabit sa leg nito. Kaya ka napipikon kasi hindi mo matanggap ang pagkakamali mo. Bakit kasi nakapag-date kasi isang lalaking kailan mo lang nakilala? Palabas ko lang naman yun eh. Palabas? Ingos nito. Bakit naman kasi hindi mo pa aminin sa kanya na mahal mo siya? Bakit? Nagtatanong ba si Mig sa akin? Napailing ito. Hay nako, nihiya lang siya dahil ang laki na agwat ng kabuhayan yung dalawa. Hindi ba't ang sabi niya sa'yo hindi niya ako type? Oo nga pala, napakagatlabi ito. Bago pa muling nakapagsalita si Tanya ay may umagaw na sa kanilang pansin. May bagong pasyenteng dumating for admission. Naging bulong-bulungan kaagad sa ospital na ito si Mrs. Perez, ang asawa ng kilalang may-ari ng Perez Telecommunications Company. Congestive heart failure ang naging diagnosis sa babae. I think akong ma-assign sa kanya, nakangiting sabi ni Tanya. Bakit naman? Tanong ni Cathy. My 2 patients have just been discharged. Nagkibit balikat ang kaibigan niya. Pag-uwi ni Tanya ng gabing iyon niya sa sala si Miguel at nag-uumpisa na magbasa ng libro. Seryosong binata sa ginagawa na sa buong buhay nito noon lamang nangyari. Matalino naman ito kaya lamang itamad at walang tiyaga sa pag-aaral. Nakataas ang isang kilin na akmang papanik na ng hagdan si Tanya na biglang tumunog ang telepono. Huminto siya at humarap kay Miguel na siyang sumagot ng telepono. Hinintay niyang tawagin siya nito pero hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Pagkababa ng phone sa kradal ay walang kibong binalik nitong atensyon sa ginagawa. Kaninong tawag yon? Mataray niyang tanong. Wrong number, tipid nitong tagon. Hindi siya nakakibo. Iniwanan niya ito ng isang irap bago ito tinalikuran. Palihim na napangiti si Miguel para kay Tanya ng tawag pero sinabi niyang no wrong number ito nang natunugan niyang isa ito sa mga niligaw ng dalaga. Wais to, bulong niya sa sarili.
Malalim ng gabi pero hindi pa rin dalawin ng antok si Tanya. Papihit-pihit siya sa higaan. Hindi malaman ang gagawin. Pinasya niyang lumabas muna ng kwarto upang uminom ng juice sa kusina. Sandali siyang napahinto sa pagpanaog nang makitang nakahiga sa sofa si Miguel. Nakatulugan na nitong pagbabasa. Sa tingin niya nilalamig ito kaya kumuha siya ng kumot sa kwarto at tinakip sa katawan nito. Napakislot siya ng bahagyatong kumilos. Parang nalimpungat ang kinabig siya nito at pagkatapos inalikan siya sa pisngit sa leeg. Hindi siya nakatanggi, napapikit siya ngunit bigla ring napadilat nang marinig ang pangalang lumabas sa mga labi nito. Grace, Grace, bulong nito, animo umakyat ang dugo sa ulo ni Tanya. Hindi niya napigilan ang sarili at bigla lang sinampal ng malakas ang binata, kaagad to nagmulat ng mga mata. What's the matter? Takang tanong ito. What's the matter? What's the matter? Buiset! Bulyaw niya. Pagkuway muli itong sinampal, nagpupuyo sa galit na mabilis niyang pumanhik ng hagdan. Naiwang kakamot-kamot ng ulo si Miguel. Ang totoo nagising siya nang kumutan siya ng dalaga. Sinadya niya itong yakapin at talikan. Sinadya niya rin itong tawagin sa pangalan ni Grace. Napahawak siya sa pisnging na sampal. May pagtingin din kaya sa kanya si Tanya? You know what? You remind me of my son. Nakakiting sabi ni Mrs. Perez nang bisitahin ito ni Tanya na sumunod na araw. Katulad ng kanyang inaasahan siyang naka-assign sa medical intern nito. He's so caring kahit medyo pabaya sa pag-aaral. Nginitian lang niya ang babae. On Saturday, blessing ng bagong tayong building ng isang kakilala namin. Patulin to kinuha kong sponsor. Susana kitang imbitahin, iha, para naman may titingin sa akin doon. If that's okay with you. Sa'yo lamang palagi ang loob ko. You see, my doctor's out of the country. Hinawakan itong palad niya. Iha, pwede ba? Sure, Mrs. Perez. Nang lumabas siya sa kwarto ng babae, ang gaan-gaan ng kanyang pakaramdam. Naalala niya si Mig, may nadama siyang kirot sa kanyang puso. Halos magdamag niya iniyakan ang ginawang pagtawag ni Mig sa kanya ng pangalan ng ibang babae. Nagmamadaling pumanaog si Mr. Montalbano sa hagdan habang nakabuntot dito si Tanya. Bakit niyo kasi piniyagang mabakasyon si Alfonso, si Tanya sama? May dadaluhan akong okasyon mamayang gabi. Sino ngayon na magmamaneho sa akin? Iha, importante ba yun? Tanong ni Mr. Montalbano habang inaayos ang necktie. Baka naman pwedeng huwag ka na munang dumalo. Dad, nakapromise na ako sa pasyente ko, pamimilit niya. Magtatampo yun sa akin, isa pa kailangan niya ako doon to monitor her condition. Okay then, ask me to drive for you. Dad, kayong magsabi. Anak, napaka-importante ng lakad ko, ikaw nang bahalang magsabi kay Mig, okay? Aalis na ako. Naiwang samba ko lang mukha ni Tanya, pabagsak siyang naupo sa sofa at nag-isip na maaring gawin. Maya-may napangiti siya at nakaisip ng paraan para makaganti kay Miguel. Inagahan ni Tanya ang pagbibihis para sa dadaluhang okasyon kahit na late afternoon pang simula nun. Tinawagan si Cathy at sinabi ditong doon na sila magkita sa Makati. Imbitado rin kasi ito ni Mrs. Perez. Inihanda niya mga gamit na dadalhin na pagkatapos pumanaog na siya sa hagdan. Nasa garahe si Miguel at naglilinis sa kotse. Yun ang utos dito ng dalagang hindi naman ito napahindian. Napangiti si Tanya nang makitang dungis ni Miguel sa mukha at mga braso. Sinumpong na naman siya nakapilyahan. Tama na yan, mataray niya sabi. Aalis na tayo. Wala ka naman sinabi sa akin na kasama ko, Tanya. Hindi ba sinabi ni Daddy? Painosenteng tanong niya, umiling ito. Naku, baka nakalimutan nun ng pagmamadali. Well anyway, nagpaalam na ako sa kanya isasama kita dahil wala akong driver. Sabi niya, let's go. Umakma siyang sasakay ng kotse. Sandali, magbibihis lang ako. No need. Hindi ka naman papasok sa labas ka lang. Sumakay na siya sa likuran ng sasakyan, napatunganga si Miguel. Ano, aalis na tayo, malakas niya sabi. Pwede bang sumakay ka na? Kunot no ito sumakay sa driver's seat. Pambahay na shorts at kamisita lang ang suot nito pero dahil sinabi ni Tanya na hindi naman ito papasok sa kasayahan ay pinagsawalang bahala na lamang nito yon. Wala silang kibuan habang sakay ng kotse. Na-traffic sila sa daan kaya tamang-tama lang dating nila sa Makati. Hangang-hanga si Tanya sa ganda ng bagong tayong building na hanggang 20 floors ang taas. Marami na sasakyan nakaparada sa private parking. May ilang gwardyang nakabang sa harapan upang salubungin ng mga panauhin. Bumaba na siya ng sasakyan. Nanatili naman nakaupo si Miguel sa unahan. Mig, bumaba ka na dyan at dalhin mong mga gamit ko. Utos niya, akala ko ba'y dito lang ako? Yamot nitong tanong. At anong gusto mong gawin ko? Ako magdala ng mga to? Turo niya sa mga kagamitan. Di nagmukha akong kahiya-hiya. Sana sinama mo na lang si Maya para may alalay ka. Bahagyang tumaas ang boses ng binata. Kahit tinampon ka ng daddy, wala ka pa rin karapatang tumanggi sa mga pinag-uutos ko. Bulyaw niya. Get out of the car now, timbagang nang umibis si Miguel.
Hindi niya alam kung maaway siya sa sarili o mainis kay Tanya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakapagtiis sa ugali nito. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng kotse. Mig, ano ba? Untang ito nang hindi pa rin siya kumikilos. We need to hurry up. Hindi pa rin siya gumagalaw para hindi niya matim na ipakita sa mga taong itsura niya. Hindi siya sanay lumabas ng bahay ng ganun ng bihis. Mig! Tumaas ng tuluyan ang boses ni Tanya. Hindi ako sasama sa'yo, matigas niyang sabi. Pagkuway binaba niya mula sa upuan ng kotse ang mga gamit ito. Ano bang gusto mo palabasin? Bulyaw nito, namumula ng mukha sa galit. Ikaw, anong gusto mo palabasin? Gusto mo akong ipahiya sa mga tao? Anong ikakahiya mo? Galing ka sa hirap. Sanay ka naman na ganyan ng ayos, hindi ba? Panunuyan ito. Anong dapat mo ikahiya? Bakit nga naman ako mahihiya? Driver mo lang ako. Naniningkit ang mga mata sa galit na sabi niya. Pero hindi ko pinangarap ang gawin ito sa akin ng sino man. Never in my life, Tanya. This is the worst thing that ever happened to me. Akala mo kung sino ka? Sobra ka mapagmataas, but I tell you this, ang baba ng tingin ko sa'yo. Mariin niyang pahayag. Pagkasabi na idinampot niyang mga gamit ito at nagpatiuna na siya patungo sa building. Wala siyang pakialam kahit may makakilala sa kanya. Bahala na. Hindi kaagad nakabawi sa matinding pagkabigla si Tanya. Hindi nito inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Hindi nito yun mapaniwalaan. Tuloy-tuloy si Miguel sa loob ng building habang habol-habol siya ng mga gwardya. Dahil sa kanyang ayos at suot, bigla siyang napahinto sa kalagitnaan ng maluwang na lobby nang may nakita siyang ilang kakilalang kanilang pamilya. Kinabahan siya at balak ng umatras at subalit nakalapit na sa kanyang isang lalaki. Si Mr. Perez, kasunod itong asawa. What I can do for? Naudlot na sasabihin ito ng mamukhaan si Miguel. Mr. Perez, I'm sorry but it's my driver. Hangos na bungad ni Tanya, hindi pinansin ni Mr. Perez ang dalaga. Natili doon nakatitig sa binata. Miguel? Sa wakas sinasabi nito. Yumuko si Miguel at kagad na sumunga ang luha sa kanyang mga mata. Miguel, iho! Malakas na sabi ni Mrs. Perez na dinig lahat ng mga bisita, kabilang si Cathy na naroon na. Anak ko! Hindi napigilan ng babaeng mapahagulhol sa bayakap sa anak. Parang batang niyakap din ng mahigpit ni Miguel ang ina na patulala si Tanya. Pagkuway pinamulahan nito ng pisi, nagulat din si Cathy, pigil ang hininga ng lahat ng mga tao. Nagislapan ng mga kamera ng press people na naroroon. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mrs. Perez habang tinitingnan ang kabuuan ng anak. Bakit ganyan ang itsura mo? Sa narinig ay tumulong luha ni Tanya. Lumapit si Cathy sa kaibigan para aluin ito. Subalit mabilis nang nakatalikod ang dalaga at umalis na umiiyak. Nang gabi ring iyon ay binalik sa ospital si Mrs. Perez dahil inatake ito ng sakit sa puso bunga ng biglang pagsulpot ng anak. Doon na nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap sina Miguel at Mr. Perez. First of all, anak, I want to say sorry for everything. Simula ni Mr. Perez. Ako dapat humingi ng tawad pa. Seryosong paking ni Miguel. Nagkamali ako. Totoo bang driver ka ni Dr. Montalibano? Napangiti siya. I really had a hard time finding a good job, Papa. Kaya yun ang kinabagsakan ko. Tama kayo, lahat ng inisip niyo para sa akin. But now, I've got a good news for you. I'm back in college. Tinapik siya ng ama sa balikat. You really are my son. Nagmamalaking sabi nito, ni-stabilize kagad ang kondisyon ni Mrs. Perez. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ng pamilya para sa masinsinang pag-uusap. Alam niyo pala kung sino siya talaga, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Luha ang sumbat ni Tanya kay Mr. Montalibano. Dad, hiyang-hiya ako. Hindi ko alam na mas mayaman pa pala sa atin ang hinamak-hamak ko. Walang kibong kanyang ama. Mahal ko siya, Dad, pero after all I have done to him, he could only hate me. Niyakap ni Mr. Montalibano ang anak. I'm sorry, Tanya. I'm very sorry. Matagal na nakaparada ang magarang sasakyan ni Miguel sa tapat ng bahay ni Tanya pero hindi pa rin siya bumababa. Hindi niya alam kung tutuloy siyang mananatili na lamang na nakatanaw. Ipinasya niyang umibis na at kaagad na nag-doorbell sa gate. Tumatakbong lumabas si Maya. Mig, napanood kita sa TV. Siyang-siyang balitang babae habang pinagbubuksan siya ng gate. Sabi ko na nga ba't mayaman ka eh? Sinong nandyan? Tanong niya. Si Ma'am Tanya, iyak nga ng iyak eh. Ayaw pumasok sa ospital. Halika, pasok ka. Ipaghahanda kita ng makakain. Wag na, nagmamadali ako. May kukunin lang ako. Ikaw ang bahala. Tahimik ang buong kabahayan, pumanik siya at tumuli sa guest room. Nakita niya nakapinid ang pinto ng kwarto ni Tanya, inimpakan niya kagad ang mga gamit. Hindi pa siya natatagalan doon nang mapansing nakatayo sa may pintuan si Tanya. Namumugtong mga mata nito, malungkot ang muka. Aalis ka na? Mahinang tanong nito bago marahang lumapit sa kanya. Uuwi na ako sa amin.
Tugon niya hindi tumitingin dito. Hindi ka pa nakakapagpaalam kay daddy. Magdaramdam yun sa'yo. Dadaan ako sa opisina niya. Mig, I'm sorry. Wala kang dapat ihingi na sorry. Naging unfair ako sa'yo. Bumuntong hininga siya ng malalim. Natural lamang yun dahil ibang pagkakilala mo sa akin. Mig, hindi sa ganoon. Binitbit niyang bag at mga alis na subalit nakaharang si Tanya sa kanyang daraanan. Nagsusumamong mukha nito. Nagpapasalamat ako dahil nalaman ko kung paano maging isang mahirap, Tanya. Mas lalo ko silang naintindihan. Mig, hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi mo lang alam kung... Alam ko na, Tanya. Seryoso niyang sabi. Sa kaunting sandaling pinamalagi ko rito ay nakilala na kagad kita. Biglang-biglang pagbabago ng trato mo sa akin dahil nalaman mo hindi pala ako isang hampas lupang gaya na akala mo. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang galit mo sa mga mahihirap. Mahal kita. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Tanya. Napangiti si Miguel. Iiling-iling. Kahit anong gawin mo, sabihin nito hindi na siya paniniwalaan. Ang nadarama niya para rito'y napalitan na ng galit at inis dahil sa tingin niya napaka-ipokrita nito. Kailangan niya talaga itong turuan ng leksyon. Walang sabi-sabing kinabig niya si Tanya tinalikan ng mariin sa mga labi. Luhang hindi pumalagang dalaga, ginapang niya mga kamay sa katawan nito. Pagkuha isa-isang tinanggal ang damit nito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Inihiga niya ito sa kama habang hindi pinapakawalan ng mga labi. Nang uni marin ang kanyang paghalik mapagparusa, subalit nang tumagal ay naging masuyo yon. Ang hangarin niyang maangkin ito'y bunga na rin ang natitira niyang pag-ibig dito. Mahal pa rin niya si Tanya. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas at niluludo ng kanilang mga halinghing. Tahimik na pinagmamasdan ni Miguel ang salaming pintanang pinalabo na ng ulan habang nag-iisip siya ng malalim. Nakahiga pa rin sa kama si Tanya at paimbit na umiiyak. Maya-may nagbihis na si Miguel at walang paalam na lumabas ng kwarto bitbit ang mga gamit. Lalong lumakas ang pagikbi ni Tanya, hindi niya alam kung dapat niyang pagsisihan ang nangyari. Pagkatapos ng sandaling kaligayahan, hayo siya at nagdurusa. Alam niyang ginantihan lamang siya ni Miguel sa ginawa niyang pang-alipusta dito. Pagkatapos na hindi na ito babalik, hindi na magpapakita sa kanya kailanman. Subalit hindi yan ganong kadali para sa kanya. Hindi niya makakayahan basta na lamang siyang kalimutan ito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang sabi ni Cathy nasa room 4 or 3 si Mrs. Perez, mabibilis ang kabang ni Tanya habang tinitungo silid nito. Pagkatapos ng 3 katok ay bahagya niyang tinulak ang pinto para lamang matigilan. Nakaupo sa gilid ng kama ni Mrs. Perez si Miguel at nakatayo naman sa may bintana ang isang attractive na dalagang noon niya lang nakita. Walang alinlangan tumuloy siya at kaswal na lumapit kay Mrs. Perez. Kamusta na ho kayo? Nakangiti niya tanong dito. Tanya, ang tagal mong nawala iha. Nakangiting sabi nito. Litaw sa mukha nitong matinding kasiyahang makita siya. May inaasikaso lang ho ako. Mahina niyang tugon sabay sulyap kay Miguel. Kilala mo na anak ko hindi ba? Siya naman si Annie. Annie, siya si Tanya. Ang intern na nag-aalaga sa akin dito. Pakilala ng Mrs. Perez sa 2 dalaga. Tahimik na nagitian lang ang dalawa. Tahimik na tumayo si Miguel mula sa kama ng inat na upo ito sa sofang malapit kay Annie. Tumabi ritong babaeng magkahawak kami nagkwentuhan ng dalawa. Parang kinurot ang puso ni Tanya sa tagpong iyon nakitang-kita niya mula sa sulok ng kanyang mga mata. Kasual pa rin siyang nakikipag-usap kay Mrs. Perez na magpaalam ng alis na magkasintahan. Sinulyopan siya ni Miguel bago nito inakbayan si Annie. Girlfriend ho ba yun ni Miguel? Mahina niyang tanong na makaalis ng mga to. Oo iha, nakangiting tugon ni Mrs. Perez. You know what? Ang dami kinuwento sa akin ni Miguel tungkol sa'yo. Napakislot siya. Alam ko yan itong pinagagawa niyang pang-aapis sa anak nito. Mabuti na lamang at sa inyo napuntang anak ko. Naku iha, he told us so much about you and your father about your kindness and generosity. Hindi pa nga kami nakakapagpasalamat sa daddy mo. Ngumiti siya tinawakan ng palad nito. Ang bait-bait mo raw sabi ng anak ko. Sabi nito, napalanok siya. At naku iha, bagay na bagay kay ni Miguel. Kunway natawa siya. May girlfriend na ho anak niya Mrs. Perez. Wala yun iha. May palagay ako hindi seryosong anak ka doon. Napailing na lang si Tanya. Bill, ang code ko. Tawag ni Miguel sa kapatid. Pinapatan siya ni Mr. Perez sa isang business seminar. Si Bill ang alala niya ng araw na yon. Eto na kuya, sabi nito. Wow, executive na executive ang dating mo kuya. Puro nito matapos niyang isuot ang coat. Tama ng mga pambobola mo't malilate na ako, natatawa niyang sabi. Pagkuha na lumabas na siya ng kwarto at mabilis na pumanawag ng hagdan. Hindi niya inaasahan ang nadatnan sa sala. Nagbabasa ng dyaryo si Tanya habang nakaupo sa sofa.
Sadyang nagpaganda ng gusto ng dalaga ng araw na yon. Gusto niyang malaglag ang mga mata ni Miguel kapag nakita siya sa mixing palette sleeveless na blouse. Nakalantad ang mapuputi niyang hita. Wow, may bisita ako, tuya ni Miguel. Hindi ka na ba nakatiis na hindi ako makita? Namula mga pisngi ni Tanya pero hindi niya pinansin ang sinabi ng binata. Nanatili nakatutok ang kanyang mga mata sa binabasa. Lumabas mula sa dining room si Mrs. Perez na magaling na. Iho, she's going to stay here to monitor my condition every now and then. Nakangiting pauna ni Mrs. Perez. Ma, are you kidding? Hindi makapaniwalang sabi nito na may pagtutol sa muka. She's not even a licensed doctor yet. Come on, Mig, she's good. Habang wala si Dr. Perez, siya na munang titingin-tingin sa akin. Bumaling to sa dalaga. Dala mo na bang mga gamit mo, Iha? O opo, mahina niyang tugon. Pilit niyang kinubli ang damdamin ni sakta sa sinabi ni Miguel. Bahala kayo ma, pero baka lalo lang lumalang sakit sa puso niyan. Napapailing na sabi ng binata bago umalis. Pasensya ka na kay Miggy, ha. Paghingi ng paumanhin ni Mrs. Perez. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan yan pagkatapos niyo siyang kupkupin. Wala siyang utang na loob. It's alright, Mrs. Perez. I understand. Just call me Tita Iha. Sige po. Hindi alam ni Tanya kung hanggang kailan siya magpupursige sa pagpupumilit niyang mapalapit kay Miguel. Minabuti niyang kausapin na ito ng masinsinan. Pinuntahan niya sa verandang binata. Pwede ba tayo mag-usap? Mahina niyang tanong. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Tanya. Tugon ito nang hindi humarap sa kanya. My God, Mig! May namagitan sa atin, naluluha niyang sabi. Ginusto mo rin yun. Anong gusto mong gawin ko? Paano kapag nabuntis ako? Bumuntong hininga to ng malalim. Alam mo may girlfriend ako, Tanya. Mig, hindi ako pwedeng humarap sa mga tao na nagdadalang taong walang ama. Umiyak niya sabi. So yun ang kinatatakot mo? Mig, alam mong mahal kita kaya ako ginagawang mga bagay na to. Hindi ko na nga tinuloy ang internship ko sa ospital dahil gusto kong palagi ka nakikita. Hanggang kailan mo ba ako titikisin? Nakapagtataka talagang pagbabago mo. Tuya nito. At sasabihin mo na namang ito'y dahil sa nalaman kong mayaman ka. Pesting yaman yan. Lumakas ang boses niya. Iniinis kita noon dahil nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Pinamumukha mo na sa akin na gwapo ka na hindi mo ko magugustuhan. Hindi mo alam na nasasaktan mo ko, Mig. Totoong hindi kita kayang abutin kung nung mahirap ka sa paningin ko, hindi mo ko magustuhan. Ngayon pa kayo sumisigaw ang katotohanan ng mas mataas ka sa akin. Pero Mig, please, buksan mo yan. Tinuro niyang dibdib nito. Please, matuto kang makiramdam. Mahal na mahal kita. Nang wala pa rin tong tugon, mahagulo siyang umalis. Naiwang nakatiimbagang si Miguel. Dear Mig, alam ko marami akong naging pagkakamali sa'yo. Pero ginawa ko lang yun sa pagnanais kong pagtakpan ng tunay kong nadarama para sa'yo. Mahirap ipaliwanag ang lahat. Kahit anong gawin ko hindi mo pa rin ako paniniwalaan. Hayaan mo hindi na kataguguluhin. Kalimutan mo rin na nakilala mo ko. Siguro sa paglipas ng panahon makakalimutan din kita. Kahit na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay. Tanya. Tiniklop ni Miguel ang sulat at sinilid sa sobre pagkaway binalingan niya ng tingin ng mga magulang na naghihintay sa kanyang sasabihin. Si Mrs. Perez ang nagbigay ng sulat sa kanya. Maaga pa'y nagpaalam na si Tanya rito para umalis at hindi na raw to babalik doon kahit kailan. Tell me the truth, Iho. Do you have feelings for her? Tanong ni Mr. Perez. Mahal ko si Tanya, mahina niyang pahayag. So what's the problem? Tanong ni Mrs. Perez. Hindi ko alam kung totoong mahal niya ako. Why don't you find out? Akala ko ba hindi ka na madali sumuko ngayon? Don't forget you're my son, sabi ni Mr. Perez. Naiiling na napayuko lang si Miguel nang ipikit ni Tanya ang mga mata. Naroon na naman sa kanyang dibdib ang takot na harapin ang pagdating ng umaga. Wala na siyang inasahang magandang mangyayari sa kanya ngayong wala na si Miguel sa kanyang buhay. Ilang araw na siyang nakakatulog na may luha sa mga mata. Nakatulugan niyang pag-iisip. Hindi niya akalain na sa pagising niya kinaumagahan ay may bagong buhay na maghihintay sa kanya. Pagmulat ng mga mata ni Tanya ay nasa tabi na niya si Miguel at hinagkan-hagkan siya sa pisngi. Mig, napabalikwas siya. Kinurot niya sarili upang makatiyak na hindi pa naginip ang lahat. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka, nakangiting sagot nito. Magbihis ka na at naghihintay ka na mama at papa sa baba. Bakit? Natawa to sa kinaplos ang kanyang pisngi. Mamamanhi ka na sila. Mig, magpapakasal na tayo para hindi ka na matakot na humarap sa mga tao kapag nabuntis ka. Nakangiting sabi nito. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mahal kita. Putol nito, mahal na mahal kita noon pa pero ang pakaramdam ko'y ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon dahil isa lamang akong driver. But now I know the truth. Baliw na baliw ka sa akin kahit sino pa ako. Kinurot niya ito sa tagiliran. Teka, paano si Annie?
Noon pang pagkabalik ko sa amin at kinuwento kita sa kanya kung saan na siya nagpakipagkalas sa akin. Siguro'y naramdaman niyang ikaw ang mahal ko, pero natili kaming mabuting magkaibigan. Naluha si Tanya sa matinding kaligayahan. Mahal na mahal din kita, Mig. Naglabat ang kanilang mga labi sa isang matamis na halik, tanda ng kanilang wagas na pagmamahalan. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuport at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.